Ito, saglit lang to. Gusto ko lang gawa ng reaction talaga to si Daryl Yap. Okay? So, ito mga kababayan, no? Okay. So, ngayon mga ka-streetwise, bago tayo magtapos, pag-usapan muna natin tong si Daryl Yap. Okay. Alam nyo kasi mga kababayan, naging friend ko to sa Facebook eh. Pero in-unfriend na ako eh. So ngayon, ang pinagmamalaki ni Daryl Yap ito. Sabi niya dito, ipinangako ng direktor na si Daryl Yap na tutugisin niya ang admin sa likod ng isang Facebook page. Ngayon din ang commenters nito na pinaparatangan siyang pedophile. So ito yan eh. Ito yung post eh. The pedo, the fugitive, and the blah blah blah. No? Yan. So pikon na pikon po talaga si Daryl Yap pag tinatawag siyang PDF file. At magkakaso daw po siya. Actually, last year ko pa naririnig yun eh. Na magkakaso siya doon sa mga taong pinaparatangan siya na PDF file. Okay. So ngayon, ang update ngayon ni Daryl Yap, 50 daw po yung kakasuhan niya. Okay. So ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, totoo ba yon? Totoo ba na PDF file si Daryl Yap? Okay. So bago natin sagutin 'yon. Ito yung post ni Daryl Yap. Yabang niya 'to eh. Alam niyo kasi yung problema kay Daryl Yap. Ano eh, mambabarubal sa Facebook, mambabalahura sa YouTube, tapos pag inasar mo, magdidemanda. 'Di ba? Hindi nga. Kasi ganito 'yun eh. 'Di ba yung logic ni Trixie Cruz Angeles? Na sige nga BBM, kung hindi ka adik patunayan mo. Ganyan yun eh. Baliktad po utak ng mga DDS eh. Para sa kanila, yung pinagbibintangan dapat magpatunay na hindi totoo. Parang baliktad ata, di ba? Dapat kung sino nagpaparatang, dapat siya yung magpapatunay na totoo yung paratang mo. Pero sa mga DDS, mga kababayan, di ba? Kung sino yung pinaratangan, siya yung kailangan magpatunay. Parang baliktad, di ba? Baliktad yung utak eh. Oh. So ngayon, mga kababayan, sabi ni Daryl Yap dito, tinan nyo sabi ni Daryl Yap, kung iniisip ng pahinang 2 sentimo sa kalye, 2 sentimo sa kalye, ano ba yun? Okay, 2 sentimo sa kalye nga. Ito nga yung pangalan ng page, 2 sentimo sa kalye. Okay? So sabi dito, continue lang kung iniisip ng pahinang 2 sentimo sa kalye na porket nakablock ako sa page nila, ay hindi na sila matutunton ng otoridad bilang mga admin sa kakamali sila. Maging ang mga nako-comment at nang bibintang na ako ay pido, PDF at iba pa, isa-isahin namin kayo. Kapag mukhang may kakayahan, sasampahan. Kapag mukhang mahirap, patatawarin. So, ganon. So, kapag kaya, kakasuhan. Pag medyo malabo, kung kunwari pag troll account, patatawarin. So, ganon. Actually, last year pang panakot to eh. Diba? So, ipinapangako ko sa aking mga taga-subaybay at ng Vincetements na ididemanda ko ang mga admins ng pahinang ito hanggang ang pangalan ng page na lang nila ang matira sa kanila. 2 sentimo sa kalye. So, mahigit 50 ng kaso ng cyber libel ang inaasikaso ng mga abogado ko. Sa totoo lang, nilinaw ko na rin kung ang halagang binayad for settlement ay may buwis ba o wala. Since 2020, 6 pa lang ang nadinig at naisara, pero hindi naman ako nagmamadali. Okay. Okay. So, nakabatay sa halaga ng kontrata ko, ang halagang dapat nilang itapat kung ano ang pwedeng magasgas sa aking reputasyon, pangmalikain. Okay, pangmalikain. So, alam niyo yung point ng mga kababayan. Parang si PBBM, di ba? Nagbibintangan nilang adik. So, ang sabi nila, sige nga, BBM, patunayan mo nga hindi ka adik. Paano kung baliktad din utak natin? Sabihin natin, sige nga, Daryl Yap, patunayan mo nga hindi ka pedophile. Di ba? Ewan ko lang, no? Paano pag ganun yung utak natin? Buti na nga lang, hindi naman baliktad utak natin eh. Mga DDS, mga kababayan, baliktad yung utak. Sila nang bibintang, sila maghahanap ng ebidensya. O kunwari tayo, baliktad utak natin. O sige nga, Daryl Yap, patunayan mo nga hindi ka pedophile. O yun nga lang, hindi naman baliktad yung utak natin. Di ba? So continue pa. Sabi pa dito. Okay.
Marami akong pinalampas lalo na kung ang mangmang na nag-post o nag-comment ay mukhang nagpapalipas din ng gutom at wala akong makikita kundi mabahong sorry. Muli ang mga tweets na pinupukol at mga balitang nagtatiyagang ipanlaban sa akin ay hindi totoo. Hinihikayat ko ang lahat ng mga galit sa akin na labanan niyo ako sa pamamagitan ng pagtapat sa aking content, post, comments at huwag kayong mahulog sa patibong na hindi kayo makakaahon. Una kasi mga kababayan ganito yan eh. Alam niyo medyo nabobobohan ako ng konti, no? Buti nga konti lang, hindi madami eh. Nabobobohan ako ng konti kay Daryl Yap. Okay. Alam naman po natin mga ka-streetwise no, na ang Pilipinas po ay personality politics. Nabubulol na ako. Personality politics po mga kababayan, yung politika sa Pilipinas, parang kayo. Kulto kayo ng mga Duterte. Di ba? Kulto kayo ng mga Duterte. Lahat po yan, meron yan. Merong kulto ng Duterte, may kulto ng Dilawan, may kulto ng mga Marcos. Ganyan po yung politika sa Pilipinas. So ngayon, nakikipagbalahuraan ka na alam mo naman na personality politics po ang banatan sa Pilipinas. Ngayon, kapag binanatan ka ng pedophile, magdidemanda ka. Una sa lahat, ikaw yung balasubas eh. Hindi nga. Tingnan niyo kung anong pambababoy niyo. Ano yung pambababoy na ginawa mo kay First Lady Lisa Marcos? 'Di ba sino ba yun yung pangit? Yung Parisoba? O yung Parisoba. Ano pangalan ng Parisoba? Oh, pinagmukha mong First Lady Lisa Marcos. Syempre, so magagalit talaga yan. Binababoy mo yung First Lady eh. May magagalit at may magagalit talaga diyan. Juliana, si Juliana Parisoba. Si Juliana Parisoba, pinagmukha mong First Lady Lisa Marcos, tapos pinagsayaw-sayaw mo ng kababuyan. May magagalit talaga dyan. Bastos ka rin eh. Di ba? Tingnan mo yung mga post mo sa Facebook. Balahura din, di ba? Ngayon, ng balahura ka na alam mo na personality politics po ang Pilipinas, pag binalikan ka, magdidemanda ka. Di ba? Hindi ko sinasabing kulto lahat ha. Ang sinasabi natin dito, merong kulto ng mga DDS, meron din pong kulto yung mga Marcos. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na lahat po yan ay kulto. Natural yun. Personality politics po tayo mga kababayan. Di ba? Merong mga DDS na supporter lang, pero may mga DDS din po na kulto. Ganon din po sa mga Marcos. Meron din po mga supporter ng mga Marcos, may mga loyalista, at may mga kulto rin. Totoo yun, kahit saan meron nun. Kahit sa mga Dilawan meron nun. Sa mga Dilawan meron din ganun. Merong Dilawan, merong taga-suporta lang ng mga Aquino, may mga kulto rin po ng mga Dilawan. Totoo yun. 'Di ba? Baka ma-misinterpret niyo na naman ako na hindi kami kulto. So hindi ka kulto. So ngayon, alam mo naman palang personality politics po yung sistema ng Pilipinas, tapos makikipagbalahuraan ka, kapag ginantihan ka ng balahuraan, magagalit ka, magdidemanda ka. Di ba, meron pa nga Rizalista eh. Di ba, may kulto pa ng Rizal. Di ba? hindi seriously, no? Ang point dito mga kababayan, meron ba silang basihan? Ang point dito mga kababayan, meron bang basihan para tawagin kang pedophile? Ayun ang point dito eh. Ayun ang point dito. Buti sana kung out of nowhere bilang sumulpot yan. Hindi naman ganun eh. Tingnan nyo to tingnan nyo to Ito post nyo to noong 2012. 2012 to eh. Hindi. 2017. Okay, post nyo to eh. So, tingnan nyo ito po yung naging basihan. So, sabi dito, masarap ang bata. Ayan na. Post mo yan, inamin mo yan eh. Tapos, sabi niya dito,
but you publicly posted that you had a 7-year relationship with a minor. Mind explaining that one? Thanks. So ngayon, inamin pala ni Daryl Yap, ito base lang to sa ano, inamin pala ni Daryl Yap na nakipagrelasyon siya sa isang minor sa loob ng 7 taon. Tapos, ang sagot lang ni Daryl Yap, pedophile na ako nun. I had, yes. We lasted for 7 years. Oh, so yan ha. Okay. Hindi. Post mo yan ha. Inamin mo yan ha. Oh. So, tinanong ka kung ikaw ba ay nagkaroon ng relasyon sa isang minor. Sumagot ka, oo. Minor yun, sabi mo. At tumagal kami ng 7 taon. Oh. So, kayo nang bahala kung ano ibig sabihin nito. Oh, kayo nang bahala. Oh, syempre mga kababayan, public figure ka, nakikipagbalahuraan ka, eh syempre kung paniwala mo na hindi pedophile yan, hindi mo rin mapipilit yung ibang tao na maniwala sa pinaniniwalaan mo kung ano ka. Una, public figure ka, nang babalahura ka, nang babastos ka ng politician, babalikan ka talaga nila. At ito yung nakita nila na pambalik sa'yo. Tapos magdidemanda ka. Okay lang sana kung yung mga argument mo, pang matalino eh. Eh, pang kulto rin eh. Pang kulto rin, naniniwala ka nga na mananalo yung China sa Amerika eh. Isipin mo yan, di ba? Hindi yan sinabi niya yun eh. Oh. So, ito meron pa yun dito, no? Oh, sabi niya pa dito. May post pa siya dito. Totoo po bang nakulong na kayo? Yes, 2013. Condoning a minor. Kumupkup ng naglayas. Seduction with consent. Having malicious relationships. Di ba? So, para kay Daryl Yap, hindi daw ito pedophile. O sige, okay lang. Kung paniniwala mong hindi pedophile yan, paniniwala mo yan. Pero, hindi mo rin mapipigil yung mga tao kung ano yung paniniwala nila tungkol sa'yo. Hindi nga, baka naman 30 years old na yan insan, di ba? 16. Hindi ha. Pero seriously ha, ayun lang. Ayun lang yung gusto kong sabihin dito. Di ba? Makipagbalahuraan ka, tapos kapag binalikan ka ng balahuraan, magdidemanda ka. Parang, di ba? Parang ano naman ito eh. Parang ang labo eh. Hindi nga, di ba? Pero ito hindi ko naman kino-confirm no na pedophile si Daryl Yap. Pero sinasabi natin dito, ito yung naging basihan ng mga basher ni Daryl Yap kung bakit siya tinatawag na PDF file. Ito yung naging basihan nila. Well, depende po sa bumabasa yan. Kung sa tingin ng nambabasa, ay, walang niya pala to, no? Di ba? Pumapatol pala sa minor ito. O, sa paniniwala nila yun eh. Inamin mo eh. Hindi nga, di ba? I just don't really get the point. Inamin mo eh. Na nakipagrelasyon ka sa minor, tapos ayaw mong tawagin kang pedophile ng ibang tao. Well, by definition, medyo magkaiba nga yun. by definition, medyo magkaiba nga yun. Pero hindi mo mapipigil yung mga tao kung anong paniniwala nila laban sa'yo. Kasi ito yung basihan nila. Kasi sabi kasi ni Daryl Yap sige nga, i-google mo nga kung ano ibig sabihin ng PDF file. I-google mo nga yan. Oh, ayun ang dahilan niya. Ayun ang dahilan niya. Oh, kapag ginugol mo nga naman, technically, magkaiba nga. Kapag ginugol mo, medyo magkaiba nga yung definition. Pero syempre, pero una sa lahat, di ba, nakikipagbastusan ka, na alam mo naman pala na personality politics po ang Pilipinas, pag binalikan ka, magdidemanda ka. Well, nasasaya yan. Karapatan niya naman yan eh. Di ba, hindi naman natin tinatanggalan ng karapatan si Daryl Yap na wag magreklamo or wag magdemanda. Pero parang ang bullshit naman ito. Medyo nabubullshitan lang ako ng konti. Pinost mo yan eh. Di ba? Pinost mo yan eh. Di ba? So, ito yung naging susi. Ito yung naging dahilan kung bakit ka nila natawag na ganun. O, di ba? O, pero yan ha. Huwag kayo mag-comment ng ganyan, baka demanda din kayo. Huwag kayo mag-comment ng ng ganyan, baka demanda din kayo niyan. Yari kayo diyan. O, pikon yan eh. Alam mo yung makikipag-asaran ka tapos pikon ka, no? Parang ganun si Daryl Yap eh. Hindi nga. Yung makikipag-asaran ka,
Tapos 'pag naasar ka, mapipikon ka. Gano'n na gano'n, eh, 'di ba? Pero siyempre 'di ba, bilang direktor magaling si Daryl Yap, hindi magaling siyang direktor. Napanood ko yung ano, napanood ko yung Murder or Murderer, magaling, ang galing. Ang galing. Yung Murder or Murderer ang gandang pelikula nun. Oo. Well, iba yun. So yan 'no, so thank you mga kababayan 'no, pikon pala yan parang parang, 'pag may boot. So yan, so maraming salamat Insan Mike 'no, maraming salamat 'no, kay Clea, kay Sharon Landero, kay Edward Dilopo 'no. So diyan po sa 1,100 po na nanonood, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa pagdemanda nga raw ni Daryl Yap sa mga tumatawag sa kanyang PDF file. Na in the first place, siya naman nag-post. Siyempre, hindi mo naman mapipilit yung mga tao kung anong paniniwala nila diyan sa post mo. 'Di ba? Parang ano eh, parang I just don't really get the point eh. Nag-post nga ng ganyan. So syempre, public 'yan. Iba-iba talaga interpretasyon ng mga tao. So meron talagang mag-interpret na katulad ng paniniwala mo at meron namang mag-interpret na PDF file ka nga. Mapipigilan mo ba 'yun? Nag-post ka? O 'di ba? Ewan ko, medyo sana hindi ka na lang nag-post. Kung ayaw mo palang tawagin kang ganyan. Oh. So 'yan 'no, so maraming salamat sa inyong lahat. So paki-comment na lang po yung masasabi niyo nga po sa content natin at siyempre pa-like na lang din po ng video po na 'to. So thank you, maraming salamat mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video at saka sa Team Replay. Salamat po. Thank you po. Thank you.